Huwag ka na mag-aral, part 3. Tama naman yung comment ni sir, no? Na kung hindi ka mag-aaral, di ka marunong magbasa, lugi ka din. Talaga lugi ka, sir, pag di ka marunong magbasa, di ba? Kaya nga, ang kailangan lang matutunan ng mga kabataan, ng bata, no? Is magbasa, magsulat, tsaka magbilang. Kapag natutunan na yan ng tao, diskarte niya na yan sa buhay. Isa ako sa mga patunay na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, drop out ako. Pero may pagmamalaki ko yun kasi yun yung naging inspiration ko para lalo kong pag-igihan sa buhay, para lalo kong i-inspired yung sarili ko, ma-motivate yung sarili ko na gawin yung mga bagay na dapat kong gawin. Ngayon, ang pinopoint kasi ng video na to is regarding about college life. Kasi parang ganito yan eh. Kunwari, nagkaanak ka, yung anak mo na hospital, tapos yung nurse na handle dun sa anak mo, ayaw niya talagang mag-nurse. Pinilit lang siya ng magulang niya na mag-aral na mag-nurse dahil yun yung gusto at yun yung pangarap ng magulang niya sa kanya. Pero ang gusto niya talaga mag-teacher. Imagine mo yun, kinukuhanan ng dugo yung anak mo, pero yung kumukuha ng dugo, ang gusto teacher, galit na galit siya sa kurso niya. Galit na galit siyang tumusok ng karayom. Siyempre, di ba, ayaw mo yun. Kasi anak mo yun eh. Ngayon, kaya ko ito nasasabi, it's because meron tayong mga kanya-kanyang gusto sa buhay. Hindi ko sinabi na huwag kang mag-aral kapag gusto mong mag-aral, maghinto ka na. Hindi, ang ibig pong sabihin ng content na to or ng video na to is kapag hindi mo feel mag-aral at feeling mo wala kang natututunan, walang nangyayari sa'yo at para sa kanila tong mga video na to, wag winto ka na sa pag-aaral. Pero kung ikaw yung tipong tao na fan ka ng academic, gusto mo talagang mag-excel sa academic, gusto mong mag-excel, magkaroon ng diploma, yun yung pangarap mo, yun yung feeling mo magiging successful ka, di tuloy mo yan. Naman ako sinabi na itigil mo kung pangarap mo talaga makapagtapos ng pag-aaral. Ang ibig ko lang sabihin, wag mong sayangin yung panahon mo na mag-aral, mag-ubos ng panahon, ng oras, ng taon dun sa bagay na ayaw mo naman. Kung ayaw mo yung bagay na ginagawa mo katulad ng pag-aaral, ihinto mo na yan kasi nahihibang ka lang. Nagsasayang ka ng panahon, imbis na may natutulong ka na. Maraming paraan dyan para kumita ng pera, maraming paraan dyan para sa mga nagko-comment na anong gagawin daw kapag hindi nag-aral. Maraming paraan dyan, Diyos ko po. Napakadaming paraan, napakadaming opportunity. Okay? Yung barkada ko nga eh. Actually, 5 kaming magbabarkada, puro kami bulakbol sa klase, puro kami mga, alam mo yun, mga sakit sa ulo ng teacher, pero I am very proud na yung isang barkada ko may sariling business, yung isang barkada ko ahente ng isang appliances, ang laki-laki ng sweldo, mas malaki pa sa sahod ng manager ng bangko, okay? So hindi ko dinedegrade yung mga manager ng bangko, no. Tapos yung isang barkada ko naman nasa barko, chef pero hindi nakagraduate. Alam mo yun, ang daming opportunity sa mundo. Okay? Kaya wag mong sayangin yung panahon sa bagay na ayaw mo naman. Yun yung pinupoint out ko. Ngayon, kung gusto mo talagang mag-aral, di mag-aral ka. Pero tandaan natin na 3 bagay lang ang kailangang matutunan ng kabataan, ng bata, okay, hanggang sa pagtanda. Magbasa, magbilang, at saka magsulat. Kapag natutunan mo na yon, diskarte mo na yan. Time.